Hello, good morning everyone. Ayan, so kakatapos ko lang maligo at ngayon magluluto tayo ng nilagang baka. Bago yan, maghugas muna ako ng aking kamay at hugasan ko din syempre ang mga ingredients sangkap na gagamitin natin. So, ayan guys, hugas muna ako ng aking kamay. So, ito na. Dahil tapos na maghugas ng kamay, yung baka naman yung hugasan natin. Ayan yung aming baka. Ayan, sakto lang yan para sa amin lahat. Ayan, nilinisan natin ng maigi. Hugasan natin. At ito pinanghugasan ko ng baka, ito na rin yung pagkukuluan ko, paglulutuan ko. So after ko niyan hugasan, hugasan ko yung mamaya yan. Hugasan ko lang yung mga 3 beses. Yan ang aming baka. Ayan, isa pang hugas. Ayan, para malinis talaga, di ba? Since yan na yung lulutuan ko, syempre hugas muna din ulit ako ng kamay. Tapos, hinugasan ko na rin diretso itong kaserola na gagamitin ko para sa paglulutuan ko ng nilagang baka. Dito na lang magluluto, di ba? Since, para hindi maraming hugasan, tsaka maraming gagamitin na yan. Diba? At saka ginagawa ko, kada gamit ko, inugasan ko na rin diretso para malinis at maganda yung lababo natin. Ayan, so pinunasan ko din muna para malinis natin iwanan yung lababo. Ayan, pinunas-punasan natin. Tapos ayan, sa inuming tubig namin ako nagkukuha ng pangpakulo. Ayan, nasa ko din yung lulutuan ko. At saka yan, binuksan ko na yung open ko na yung paglulutuan ko ng nilaga. Ayan, kukunin ko muna ulit yung nilagang baka habang pakulo ko ng unti. Tapos ito pala yung nilagang baka yan, malinis na yan. So since malinis naman, ilagay ko na siya at yan, pinakuluan ko. So habang nagpapakulo ako, maghihiwa na muna ako dito ng mga sangkap o ingredients. Yung mga gulay, sibuyas, patatas, ayan. Yung sibuyas ko na inuna kong hiwain. Since nilaga siya, hindi ko siya pinino. Hindi ko siya pinino talaga tulad ng mga nakasanayan ko kapag nagigisa. Hiwang pahaba na lang ng onte, ayan, ganyan. Hindi ko siya masyadong niliitan yung paghiwa, ayan. Sibuyas na puti yung kinamit namin kasi masarap yung sibuyas na puti, parang matamis-tamis siya, diba? Iba lang ngayon, no? Hindi na masakit sa mata yung sibuyas. Dati lagi akong umiiyak kapag nagbabalat ng sibuyas. Ngayon hindi na, nasanay na siguro. Ayan. At saka may basurahan din ako dyan sa gilid para diretsyo na at saka para hindi rin makalat, guys. Ayan. Pwede hiwa ang person. Next, yung luya naman yung binalatan ko. Yung luya talaga siya, yung isa siya sa mga nagpapabango ng ating ulam, lalo na sa nilaga. Tsaka para hindi rin malansa, diba? Siya, yung talagang pinakaano niya. Isa siya sa mga aroma sa sibuyas. Pero but before that, yan. Huhugasan ko din yan na luya natin. So, ginilid ko muna siya. May lalagyan ako dyan nasa gilid. Yan, nilagay ko muna kasi magbabalag na ako ng patatas. Pero, iniwa ko muna siya ng 4. Ganun ang hati-hati. Ayan. At hugasan ko din yan after. Pagbalik ko ng patapos ko binalatan, saka ko siya hinugasan. Tsaka kanina din, hinugasan ko rin yung balat niya para hindi rin masyadong maputik. Ayan. Ganyan lang yung kalaki yung hiwa ko. Kasi syempre nilaga naman, diba? Ayan. Hinugasan ko na rin yung balat niya kanina. Hindi ko lang na-videoan kasi nga para hindi rin masyadong maputik. Ayan, pwede hiwa tayo. Ayan. As in, inalisan mo talaga ng balat para maganda at malinis tingnan. Ayan. At saka may basurahan ako dyan sa gilid. Diretso na nilalagyan. Tapos ayan. Next ay yung mais, syempre.
Isa yan sa pangpakumpleto sa ating nilaga. Medyo nahirapan nga ako kasi sobrang kunat naman, ang kapal ng balat. Tapos ang mabuhok talaga yung mais na guys. Ayan, tigas talaga niya. Sabi ko, paano ba nito? Pero ayan, ibunatan ko din sa wakas. Nilinis ko muna nga yung ano niyan yung mga buhok-buhok, ayan. Then sa wakas natatawa nga ako kasi medyo paling-paling talaga giwa ko ng mais. Hindi ko siya ma-perfect pero sabi ko pwede yan. Kasi sobrang tigas, pinupukpok ko ng iba dyan kasi hindi talaga. Ayan. Kita nyo naman, hindi pantay. Ayan, yung kanina diba, ayan. Yung gulay, yung Baguio Pechay, ayan. Inano ko ulit siya, hiniwa ko na mais, inisa-isa ko, inalis ko yung sa may dulo kasi kanina hindi ko siya naalisan. Tapos ayan, inugasan ko yung lalagyan ng aking Baguio Pechay para, tsaka yung kutsilyo, inugasan ko na rin diretso kasi tapos naman ako maghiwa. Ganun talaga. Mas gusto ko ganyan, nakatapos ay hugas agad. Wag lang naman sana mapasma yung kamay. Siyempre kasi nga, gusto ko talaga malinis kapag gumagawa ako, ganun, or nagluluto. Ayan, inisa-isa ko yung Baguio Pechay dyan since galing siya sa palengke para maganda, malinis talaga. Ayan. Hinugasan ko talaga siya ng maigi. Ayan, hinugasan ko talaga yung Baguio Pechay. Inisa-isa ko talaga, yan. Inalis-alis ko yung, alam mo yung, napabulok na inalis ko na talaga lininis natin. Inisa-isa ko talaga paglinisan para maganda. Ayan, isa-isa natin pa rin. Kasi medyo marami-rami siya. So, ayan, yung mais ulit. Gasan ko din yung mais, inisa ko rin. Tapos yung patatas, syempre. Dahil gasan natin siya. Tapos ayan, for the last may pa dulo na hugas yan. Hinugasan ko ulit for the last one. Ganun din yung patatas, hinugasan ko. At saka yung mais, ayan, for the last na hugas. Ayan. Dahil malambot na ang baka, ayan. So, nilagay ko na yung sibuyas at saka yung luya. Ayan. Nilagay ko na siya. Nalak ko. Sinabay ko na rin yung mais para ang mais at saka yung patatas para pagkulo niya, diba? Lumambot na rin yung patatas at saka para makabaon yung ate ko. Maaga ako nagluto kasi nga magbabaon yung ate ko. Puntang school sa Santolan. Teacher kasi yung kapatid ko. At ako din, graduate din ako sa teacher pero syempre waiting talaga ako sa hiring ngayon sa private school. So nilagyan ko na siya ng seasoning like asin, paminta. Paminta muna pala, nilagyan ko ng paminta. Nilagyan ko ng asin, pang patimpla. Hindi ko muna ito lalagyan ng magic sarap kasi tatabihan ko na ng sabaw yung aking pamangkin. Yan, nilagyan ko ng patis. Ayan. Yan. Hinalo ko muna siya para sure na pumanta yung lasa. Pinunasan ko din ito kasi nga, ayan, hinalo ko siya. Pinupunasan ko din ito para malinis talaga. Tapos hinalo ko. Hindi ko muna siya nilalagyan ng magic sarap kasi tatabihan ko ngayong aking mabait na pamangkin. Siyempre, pinatikim ko kay mama kung okay na kasi pagdating sa lasa, pagdating talaga sa pagtimpla, yung mama ko ang galing niya. Sakto sa kanya. So, syempre, para sure na magustuhan nila, si mama yung pinapatikip ko kung papasok ba sa kanyang panlasa. Ayan, kung ano pang kulang, kung kulang pa ba sa asin or sa patis. Ayun nga, may kulang nga sa asin. Sa patis, so nilagyan ko pa yan. Nilagyan ko ulit ng patis. Nilagyan ko din ulit ng asin. Saka sabi ni mama, islagyan ko na ng isang sugar. Konting sugar, ganun. Yan, pinatikim ko ulit sa mama ko, ayan. Nilagyan ko din yan ng yan nilagyan ko pa ulit ng asin para mas sure. So, ayun, hinalo ko talaga siya ng bongga. Pinakuluan ko ng bongga. Ayan, so, pwede ko na lagyan ng pamangkin. Paborito niya yung sabaw.
So, yun, tinabihan ko na siya ng sabaw. Wala itong magic sarap pa. So, pwede ko nalagyan ng magic sarap sa nilagyan ko, diba? Hindi talaga nawawala yung magic sarap. So, talagang pampasarap talaga, diba? After ko malagyan, syempre, ilagay ko magic sarap lahat. Hahaluin ko yan. Hinalo ko talaga. Tsaka papakuluin ko talaga ng papakulo. Tsaka parang feel ko malambot na yung yung mais. Malambot na yung mais at saka yung patatas. So, pero hinalo ko pa rin na hinalo. Pinakulo ko ng pinakuluan. And malapit na rin maglambot yung patatas at saka yung mais. So, maya ilalagay ko na rin yung bagyong pechay para makabaon ng ato. Ayan, dahil malambot na yung patatas at mais, nilagay ko na yung bagyong pechay. Ayan. Diba? Mabilis na magluto, guys. Sobrang bilis lang. Ayan. Nilagay ko talaga ng bawang. Ayan. Nalo ko na rin. Nalo ko. Ayan, sinanggal. Kasi yung umunti yung sabaw kasi nga tinabihan ko na yung pamangkin ko, dalawang sabaw kung ang tinabi ko sa pamangkin ko. So ayan, tayo lang natin ito magkulo at maluto yung bagyong pechay. Ayan, luto na guys, ready na. Yun lang, thank you so much, God bless everyone.